In happy families, members value simplicity over extravagance. When running after wealth would lead to ungodly confusion and quarrels. Or when the strife to be very wealthy leads to the disintegration of the family. Yung unity ng pamilya nyo, pagsasama-sama nyo, yung pa rin ang pinakamahalaga. Mga kapatid, mahal man at murang pagkain ang ilagay nyo sa sikmura nyo, ganun din ang ending. Kumain kayo ng 100 na pesos na set budget meal at gumastos kayo ng 100 or 1,000 per person in a fancy restaurant, yun pa rin ang ending sa Poso Negro. Yun din yun. So pamisa-misa lang dapat yung mga ganyang activities. 5 man o 50 ang inyong underwear, ganun pa rin yung katawan nyo. Isuot nyo man yung mahal o hindi mahal, yun pa rin ang ending. So ibagay natin sa ating mga kakayanan para hindi sobrang mabigatan yung naghahanap buhay. Proverbs 15:18, another habit of a happy family. Losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments. In happy families, members keep calm in potentially explosive situations. Mainit ang ulo ng nanay mo, lamigan mong ulo mo, baw, bukas ka na mag-init ng ulo mo kung talaga mang valid yan. Mainit ang ulo ni wife, wala namang masyadong dahilan si husband para mag-init ng ulo, baw. Gayahin natin ang kawayan, nagbabaw pag malakas ang hangin para hindi mabalik. So kitang-kita mo na talagang masama ang mood ng isang member of the family, huwag salubungin. Huwag niyong patunayan na mas kaya niyo na magsumigaw at mas malakas pa sa sigaw niya dahil walang magayaring mabuti. Pag nararamdaman niyo na uuwi sa argumento ang isang usapan, bite your lips, stop talking, wait for a more quiet and subdued moment to plead your cause. Gaano man kahusay, karunungan sasabihin mo, pero kung wala naman nakikinig dahil mainit ang ulo niya at sumisigaw siya, what's the point in speaking? Palampasin. Mas matindi ang galit, ang mood, mas mabilis mawala, parang ulan. Pag sobrang lakas ng ulan, makakaasa kayo, hindi lalampas ang 10 minutes tapos yun. So pag gano'n na gano'n, very intense ang feeling ng member ng family, hayaan nyo lang mag-express. At pagpayapa na siya, nakakain na, nakapagpahinga na, bukas, sa makalawa, doon nyo sabihin, alam mo, ang init-init ng ulo mo last time, gusto ko ipaliwanag sa'yo yung side ko, na hindi naman dapat uminit ang ulo mo doon. Or alam mo, may kamalian ka doon at ito yon, pero pag tahimik siya, hindi yung paggalit. We communicate with family members to make peace, not to make war. Pero oras sa sumigaw ka, nagalit ka rin, may kasamang dabog, you're not making peace anymore, you're making war. At saan pupunta yung usapan ninyo? Kundi magkakagalit. So, yun daw ang matatalinong miyembro ng pamilya. They don't lose their temper. When you know that you are potentially an explosive about to burst out, be quiet. Mahirap mamagtimpi, pero mas konti ang damage nun kesa sa ibulalas mo lahat ng nararamdaman mo. Tapos mamaya, sorry ka. Mabuti nagsosorry, pero mas mabuting hindi ka nagsosorry dahil wala ka naman dapat ipag-sorry. Hold your tongue. Those who have a loose tongue usually get into a very tight place.